Inilagay sa mataas na alerto ang militar ng Estados Unidos habang tinatapos ang makasaysayang kasunduan sa kapayapaan ng palihim. Ilang oras lamang matapos mabunyag ng intelihensya ang planong patayin ng Iran ang pamilya ng Pangulo bilang ganti sa kanilang namatay na komandante, agad kinansela ng White House ang bakasyon ng militar at naghanda para sa nalalapit na malawakang pambobomba. Sa halip na bomba, Isang nakakagulat na panukalang kapayapaan ang naisiwalat mula sa mismong rehimen ng Iran. Ayon sa ulat, handa nang isuko ng Iran ang imbak nitong lubang pinayamang materyal na nuclear at buksan ang kipot ng Hormuz. Pero gayunpaman, nagbabala pa rin ang mga kritiko sa loob ng Estados Unidos na isa itong patibong. Talakay natin ngayon ang bagong kasunduan, dahilan ng pagdiriwang ng mga Iranian at mga babala ng ilang Amerikano tungkol sa kapayapaan. Simulan natin sa kung paano nagsimula ang weekend na ito, dahil ang Washington ay nagsasabing may mangyayaring malaki bago mailabas ang alinmang kasunduang pangkapayapaan. Hindi dumalo si Pangulong Trump sa Casa ng Pamilya para manatili sa White House. Kaya nagtaka ang mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, nagkaroon tayo ng ulat mula sa CBS News na sinasabing kinansela ang mga bakasyon ng mga tauhan ng militar ng Estados Unidos para sa Memorial Weekend. Mukhang naghahanda ang US para sa aksyong militar. May ulat mula Pentagon, naghahanda sila ng mga planong opensibang militar para bigyan ng dagdag na opsyon ng presidente kung walang kasunduan. Noong Biyernes, lumabas ang balita na sinusubukan ng Iran na patayin ang pamilya ni Trump. Ginawa ito bilang ganti sa pagpaslang ni Trump kay Qasem Soleimani, ang komandanteng Iranian na pinaslang ni Trump noong 2019. Pakinggan ninyo ang ulat na ito. Si Trump umano ang target ng isang planong pagpatay ng isang hinihinalang terorista na miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ang sinanay na mamamayang Iraqi na inaresto noong nakaraang linggo ay umano'y nangakong papatayin si Ivanka at may hawak na plano ng kanyang bahay sa Florida. Bilang tugon sa pagpatay kay pinunong militar ng Iran, Qasem Soleimani, sinabi ng isang source sa New York Post na sinabi umano ng suspect, "Kailangan nating patayin si Ivanka para sunugin ang bahay ni Trump gaya ng pagsunog niya sa ating tahanan." Sabi ng DOJ, ang suspect sa terorismo ang nasa likod ng pag-atake sa maraming target ng US at mga Hudyo. Inaresto siya at dinala sa US para harapin ang mga kasong may kaugnayan sa terorismo. At isang tao ang patay at Kaya iyan ang background. Habang naghahanda ang mundo sa panibagong pag-atake, nitong Sabado, kahapon, halos kinumpirma ng 3 opisyal ng Iran na may kasunduang hindi inasahan. Walang nagkumpirma sa mga detalye ng kasunduang ito. Ngayon, ang unang bagay na kailangan nating maintindihan bago tayo pumasok sa lahat ng detalyeng ito ay na bawat detalye na naririnig natin ay nagmumula sa Tehran. Mahalaga yan kasi gusto ng Iran kontrolin ng kwento at parang hinahayaan sila ng White House dahil tahimik lang sila. Kaya kapag narinig mo ito, tandaan, may kasaysayan ng Iran sa pagsisinungaling at madalas nila itong gawin. Itong channel ay umani ng milyon-milyon views sa shorts na nagdi-debunk ng kasinungalingan at maling impormasyon ng Iran, pati AI na larawan na nagpapakitang sila ang panalo. Pero sana binaliwala ko na lang ito. Sa totoo lang, marami akong mga bagay na inilalabas ng media ng Iran na hindi ko na lang pinapansin. Ngayon, may dating opisyal ng gabinete, senador at ibang politiko na lantad na tinatalakay ang kasunduang ito. Kaya may bigat ang paglabas ng impormasyong ito dahil hindi rin natin alam kung ito na ang buong kwento o parte lang. Pero una, talakayin muna natin ang mga kondisyon at pagkatapos ay pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Pero gayunpaman, dumiretso tayo sa mga detalye. Una, mismong si Pangulong Trump ang nagkumpirma na may mga negosasyon na nagaganap. Sa Truth Social, sinabi niyang nakausap na niya halos lahat ng leader sa gitnang silangan at halos na pagkasunduan na ang kasunduan na kailangan na lang tapusin ng Estados Unidos at Islamikong Republika ng Iran. Ngayon, maaring mahalaga ito. Hindi pa tinawag ni Trump ang Iran bilang Islamikong Republika ng Iran noon. Madalas na silang tawaging teroristang rehimen o rehimen ng Iran. Ngayon, mas formal ang wika niya. Kaya baka malapit na ang kasunduan. O baka ako lang ang nag-iisip ng sobra. Ugali ko na rin kasi yon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Trump ang opisyal na pagtukoy sa Iran. Kaya binanggit ko ito. Kinumpirma ng New York Times at Wall Street Journal na hinikayat ng mga leader ng Gulpo mula Qatar, Saudi at UAE ang Washington na pumirma ng kasunduan upang maiwasang magsimula muli ang digmaan.
Ang Gulpo ay nakaranas ng 2 buwang pag-atake ng misil, drone strike sa mga planta ng nuklear, at sinunog na infrastruktura ng langis. Gusto nilang maitigil ang pagkalugi at muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Pag-usapan natin ang kasunduang itinutulak nila. Heto ang mga detalye. Tingnan mo. 3 opisyal ng Iran ang nagsabing pumayag ang Iran sa isang memorandum ng pagkakaunawaan para ihinto ang lahat ng labanan pati sa Lebanon at buksan muli ang Strait of Hormuz. Aalisin ang blokadang pandagat ng US, kaya malaya na makakadaan ang mga komersyal na barko. Pumayag din ng Iran na huwag maningil ng transit fee. At pinakamahalaga, ang isyu ng nuklear na pangunahing dahilan ng digmaan ay ililipat sa susunod na negosasyon sa loob ng 30 hanggang 60 araw matapos mapirmahan ang MOU na ito. Dagdag pa, ayon sa Iran, makakakuha sila ng $25 bilyong mula sa nakapirming mga ari-arian ng Iran na ilalabas matapos ang kasunduang ito. Iyan ang mga kondisyong binanggit ng Iran sa kasunduan. Kung totoo ito, nakakahiya dahil isipin mo, ang tanging ibinibigay ng Iran ay ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Bubuksan nila ulit ito at titigil ang teroristang pag-atake. Kapalit nito, makakakuha ang Iran ng kaluwagan sa parusa at $25 bilyong. Pinakamaganda, hindi nila kailangang talakayin ang usaping nuklear ngayon. Ngayon, galing ito sa Iran, kaya hindi ganong mahalaga. Pero ang mahalaga, mabilis at lantaran, nagdiwang ang mga opisyal ng Iran. Tingnan mo. Naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang, panlabas ng Iran, at ito lang ang opisyal na pahayag na inilabas noong Sabado. Ayon sa post, para sa mga Romano, ang Roma ang di pinagtatalunang sentro ng mundo. Winasak ng mga Iranian ang ilusyon na yon nang magmarcha si Marcus Julius Philippus laban sa Persya. Ngunit hindi nagwagi ang mga Romano sa kampanya. Nagtapos ito sa kapayapaang ayon sa kondisyon ng mga sasanida na kailangang tanggapin ng emperador. Para sa akin, ito ang hindi direktang paraan niya ng pagsasabi ng paparating na kasunduan. Pero nakakaintriga ito. Ibang-iba ang tinutukoy ng larawan. Ang larawan ay tumutukoy sa digmaan noong 2060 AD, habang ang teksto ay tungkol sa digmaan na nangyari 16 na taon bago iyon. Mahalaga ito dahil ang larawan ay ukol sa pagkatalo ng kalaban ng Iran, samantalang ang teksto ay tungkol lang sa isang kasunduan. Nagpapadala ang Iran ng magkasalungat na mga mensahe na parabang sila ang nanalo sa digmaan. Pero malayo yun sa totoo. Bago tayo magpatuloy sa detalye mula sa US, tingnan muna natin ang reaksyon ng ilang tao dito, lalo na si Mike Pompeo, dating kalihim ng Estado. Hayagan niyang sinabi na kung totoo ang mga kondisyong ito, dapat lang na muling simulan ng US ang digmaan agad-agad. Wala namang saysay na isuko ang lahat ng naabot ng US hanggang ngayon. Sumunod si Senador Roger Wickers, ang senior na senador sa Komite ng Sandatahang Lakas. Tinawag niya itong sakuna na nagpapawalang bisa sa lahat ng nagawa noong Operation Epic Fury. Sumunod sina Senador Lindsey Graham at Ted Cruz na nagpahayag din ng parehong mensahe. 2 bagay ang dapat tandaan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ibinabahagi ko sa inyo ang mga detalye na nagmumula sa Iran. Dahil sa totoo lang, maharing ito ay propaganda ng Iran. Pero may ilang matataas na opisyal dito sa Estados Unidos na sineseryoso talaga ang kasunduang ito. Maaring pinipresyo nila ang administrasyon sa publiko na huwag tanggapin ang ganitong kasunduan. Pangalawang dapat tandaan, malamang walang tunay na detalye ang mga senador at dating opisyal na ito. Umaasa lang sila sa parehong mga ulat na nakikita mo at nakikita ko. Malaki ang posibilidad na ibang totoong detalye sa nababasa natin. Pero naisip kong mahalagang ibahagi ito. Ngayon, matapos kong simulan ang pagre-record ng video, may lumitaw pang dagdag na detalye mula sa US side. Tingnan mo. Isang hindi nagpakilalang tao mula White House ang nakausap ng New York Times na siya ring unang naglabas ng mga kondisyon ng Iran sa kasunduang ito. Kinumpirma ng 2 US opisyal na kabilang sa panukalang kasunduan ang tila pangako ng Iran na isuko ang imbak nila ng uranium na mataas ang antas ng pagpapayaman. Ayon sa opisyal, hindi malinaw sa panukala kung paano isusuko ng Iran ang uranium at tatalakayin pa ito sa mga susunod na pag-uusap. Ngunit, umanay kasama sa balangkas ng kasunduan ang nakasulat na pangakong isusuko ng Iran ang uranium. Madaling maintindihan kung bakit ayaw ng mga Iranian ilabas ito sa publiko. Nung huling beses na muntik na silang pumayag sa ganitong kasunduan, mga 1 buwan nang nakalipas,
Nagkaroon ng protesta mula sa mga puwersang maka-IRGC at mga taga-suporta sa Tehran. Ayaw ng mga taga-suporta ng rehimen na isuko ng Iran ang uranium. Kaya kung papayag man sila, nais nilang lihim ito. Pero yon, nahalos ang buong kwento. Kaya ito na ang buong kwento. Sinasabi ng Iran sa publiko na ang usapin tungkol sa uranium ay tatalakayin pa nila sa susunod. Ayon sa US officials, nangako ang Iran na isusuko ang uranium. Pero hindi maaring pareho yung totoo. May nagsisinungaling. Depende kung sino ang nagsisinungaling, maaring malaki ang epekto. Kung nagpapanggap ang Iran na malakas para sa kanilang mamamayan, ayos lang at malamang hindi pinapansin ng US. Mukhang gagana ang kasunduan. Kung pinapakita ng US officials na mas matibay ang kasunduan kaysa sa totoo, aba, malaki ang magiging epekto nito hindi lang sa bansa dahil sa paparating na midterm elections, kundi pati sa buong mundo. Maraming kaalyadong umakasa sa Estados Unidos, ang malamang na magbibigay pansin sa kilos ng US ngayon. At kung hindi pa sapat ang lahat ng ito, may pahayag pa tayo natanggap mula mismo kay punong ministro ng Pakistan. Ipinapahiwatig ng pahayag na wala pang kasunduan ngayon. Mahalaga ring tandaan na Pakistan ang pangunahing tagapamagitan ng Iran at Estados Unidos. Maraming bumabati ko sa Pakistan dahil hindi ito naging matagumpay na tagapamagitan. Pero tandaan, napakahirap maging tagapamagitan. Nagtangkang mamagitan ng Estados Unidos sa kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngunit nabigo ito. Kaya kahit hindi magtagumpay ang Pakistan sa mga negosasyong ito, medyo inaasahan na rin yon. Isang bagay na ayaw ng US ay ang Pakistan na kumikilos bilang ahente ng Iran, tulad ng ginagawa ng Oman bago nagsimula ang digmaang ito. Mas masama pa ito kaysa tunay na pagkabigo ng Pakistan sa negosasyon. Pero tingnan pa rin natin ang pahayag na ito. Binababati ko si Pangulong Trump sa kanyang pambihirang pagsisikap na itaguyod ang kapayapaan at sa pagkakaroon ng isang napakakapakipakinabang at produktibong tawag sa telepono kanina ngayong araw. Kinatawa ni Field Marshal Saeed Asimunir ang Pakistan sa tawag at labis kong pinahalagahan ang kanyang pagsisikap. Nagbigay ang mga pag-uusap ng isang kapakipakinabang na pagkakataon upang magpalitan ng pananaw tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon at kung paano maisusulong ang kasalukuyang mga pagsisikap para sa kapayapaan upang magdala ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ipagpapatuloy ng Pakistan ang tapat na pagsisikap para sa kapayapaan at umaasang maging punong abala sa susunod na yugto ng mga usapan sa lalong madaling panahon. Sa pagbabasa ng isang pahayag na gaya niyan, at syempre, sa pagbabasa ng iba pang mga pahayag na inilabas ng Pakistan noon, minsan nararamdaman ko na mas nakatuon ng Pakistan sa pagkakaroon ng anumang uri ng pag-uusap para sa kapayapaan sa Islamabad. Marahil dahil gusto nila ang lahat ng atensyon. Nung huling nagkaroon tayo ng pag-uusap o pagpupulong para sa kapayapaan sa Islamabad, buong mundo ang nakatingin sa lungsod. Kaya gusto talaga nilang maulit yon. Pero sa kabila nito, hindi naman malaking bagay yon basta magtagumpay sila. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Ako si Sam at makikita tayo sa susunod. Para maintindihan ang ugali ng Iran ngayon, dapat nating balikan kung paano ito napunta sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ito nangahulugang bumalik tayo sa 1979 noong naganap ang Rebolusyong Islamiko. Kailangan talaga nating balikan ang panahon ng dinastyang Qajar na namuno sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano nakakaapekto pa rin ang mga desisyon nila sa Iran ngayon. Oh, hulaan mo? Ganyan din ang ginagawa namin sa podcast naming may ilang bahagi na lumabas lang ngayong araw. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin ngayon, siguradong pakinggan mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo ring panuorin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa ink screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa screen mo.